Amen, amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at tanghali na pala. Amen. Ay pambihira, alas 12 na. Yan, napakabilis ng araw. At muli magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers natin. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng corners ng ating simbahan sa North, South, East and West corners. Magandang tanghali po. At syempre sa lahat ng mga viewers natin na nakatutok at sumusubaybay para sa programang ito, magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng mga tatay na nandyan sa bawat tahanan, sa trabaho o saan man kayo naroon ngayon. Magandang tanghali po sa inyo at wag po kayong aalis sapagkat meron po kami magandang hinandang talakayin upang lalo pang hamunin ang bawat isa sa paglilingkod at sa upang mapangalagaan ang kanilang pamilya. Amen. So magandang tanghali sa mga nanay, mga kabataan. Andun din may mga kabataan din na sumusubaybay sa atin. Magandang tanghali po sa inyo diyan. At siyempre sa lahat ng nandito ngayon sa ating FB Live. Yan. May mga tatay na rin na nandiyan at mga young men na sumusubaybay sa atin at mga nanay. So magandang tanghali po. At siyempre ang ating pastor binabati rin po namin na magandang tanghali. Amen. At magandang tanghali sa iyo, partner. Amen. Isang mapagpalang tanghali sa iyo, partner. At sa lahat po ng ating masugid na taga-subaybay ng programang ito, The Baptist Lands Father's Edition. Mapagpalang tanghali po sa bawat isa at salamat sa Panginoon na sa oras na ito ay muli nagkakasama-sama po tayo. Amen. Especially po sa mga leader ng tahanan upang lalo pa natin mapalakas ang ating magandang relasyon sa loob ng tahanan at higit sa lahat yung pagtitiwala natin sa Diyos na ang lahat ng bagay ay walang imposible. So salamat sa Panginoon na sa pamamagitan ng programang ito ay Batiin mo muna yung mahal mo sa buhay. Huwag mo kalimutan. Oo, syempre ay nagkakasama-sama tayo. Okay, and of course, nais kong batiin yung aming area, ang West Bank family. Yan. At especially yung mga fathers ng West Bank ng isang magpala at magandang tanghali po sa bawat isa. At gayon din po sa aking pamilya, kay Sister Cynthia. Yan. At alam mo, kagagaling lang namin partner sa Cavite at talagang naglinis kami partner. Ay, Alam siyempre, mo naman ano na naman yun. Masukal na naman yun. Oo, bihira natin Pero alam mo, napakabuti ng Panginoon kasi lahat ng yung oras talaga, ina-arrange niya, Oo. walang sagabal, at basta meron lang tayo maayos at magandang intensyon sa ating Panginoon. Amen. At gayon din po ang aming dalawang anak na kay Pauline at Krisha na kasalukuyan nasa trabaho po sila ngayon. At mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa. And of course, yung ating mahal na pastor, Pastor Yan. Hil Laurena, Yan. magandang tanghali po sa iyo. Amen. Good afternoon At, po, Pastor. Ang tabayanan po natin, para makakasama po natin si Pastor sa tanghaling ito. At gayon din Yes. kay Pastor Dexter, no, yung ating co-host Opo. ng programang to, makakasama natin ngayong tanghali ito. So muli, mga kapatid, mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Babati rin ako siyempre sa aming area, ang Oh, yeah, Makati syempre, Central syempre, Family. dapat. Yan. Sa lahat ng Makati Central Family, magandang tanghali sa inyo, lalong-lalo na sa mga tatay na nandyan. Magandang tanghali. At siyempre sa aking asawa at sa aking mga anak, magandang tanghali sa inyo dyan. Amen. At binabati ko rin, brother. Yes, Gusto kong batiin ang Equator Energy Corporation. Ayun. Batiin mo ang Sapagkat, mga kapatid natin dyan. opo, sila'y aking iniimbitahan na manood para sa tanghaling ito. Amen. Sapagkat break time din nila eh. Yeah. Kaya shout out sa inyo dyan, Ma'am Maricel, Ma'am Rona, yan, Soretes. Yung ating magandang- mga fathers na naka-online na ngayon. Oo, yan. Batiin mo rin, batiin Oo, mo. batiin ko. Binabati ko agad si Johnny Ugalinola. Yan, Johnny Ugalinola. Tapos binabati ko si Sir Ramon Escalada. Ay, Yan. masugid natin Oo, taga-subaybay yan. ito si Brother
Pastor Johnny Laurena. Wow, Brother Wood. Ayan ang co-host natin Yeah. dati. Oo, At talagang na-promote siya. Siyempre, promoted Na-promote, na kaya... talagang Oo. he is now created little higher to us. Pambira. Siyempre, Amen. di ba? Nasa mission na Oo, siya. amen, Ah, amen, amen. kaya- Binabati ko rin si Brother Graymon Agpuon. Si Brother Yan, sa Graymon. area namin yan. Makati Mira, Central yan. Kasama ko yan sa gym lagi. Oh, yeah. At siyempre, meron pa. Hanapin ko lang mga tatay, ha. Eto, gusto na nito maging tatay. Oh, sino yan? Sino John yan? Kilayko. Pero request ni Brother John Kilayko, Oh. batiin ko rin daw ang Manila West. Manila Oo, West. Manila West. Yung four corners natin. Oo. Binabati namin ang mga four corners Yan, natin. si Brother Jeffrey Onsat. Yan, Brother oo, Jeffrey, yan, masugi dati yan. Oo, Isang masugi. dakilang fireman yan. Oo, at Oo. siyempre, Jelly, yung pala. missionaring babae na Uy. si Mama Flor Solomon. Oy, isang You know. malamig na tanghali sa inyo dyan sa Japan. Amen. Namimiss ko na ang Uy, Japan. nagpapala ng ano yan, Oo, ng nagpapalaw, isno. grabe. Panood- Ay, salamat na lang na hindi kami napunta ngayon doon, kundi hindi rin namin may enjoy. Oh, ay, No? pambira, napakalamig eh. Isipin mo. Mahina ta tayo sa Abay, lamig. pambira, mga wala. kapatid. Mamaya magkakasakit ako dyan. Amen. Talagang Kaya, pinagpala ang lugar nila. yan. Yan. Oh, yan lang muna mga kapatid. Wala pa rito yung iba eh. Parating pa lang yan. Amen. Okay, So, Brother Noel. Brother Rudy, Yes. ating natalakay nung nakaraang linggo yung salita ng Diyos na nagmula po sa 2 Timothy Yes. 3. Amen. Basahin natin yung sa 2 Timothy Chapter 3. verse 14. Yeah. Sabi rito, but continue thou in the things which thou hast learned and has been assured of, Amen. knowing of whom thou hast learned them. Wow, Okay? ganda, no? So, Ganda natalakay natin na mula dyan sa talata na yan, Brother Rudy, yung pagtitiwala natin sa salita ng Diyos. Yes. Dahil kapag meron po tayong maayos at matibay na pagtitiwala sa Diyos, ay lalo pa madidevelop yung relationship natin sa ating Panginoon Diyos. Amen. Para yung pagtitiwala natin na nagmumula sa kanyang salita ay talagang lalo pa nating panghahawakan. Yun po yung maganda natin dapat ma-exercise, Brother Rudy, na yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos ay talagang lalong tumitibay, no? At wala tayong ibang panghahawakan. Kasi sabi nga ng gano'n ng salita ng Diyos na mas mabuti pang magtiwala sa Diyos kaysa sa tao. No? Kung meron tayong maayos at magandang relasyon sa Diyos, talagang hindi tayo mabibigo. Dahil alam ng Diyos kung ano ang nararapat para sa atin. Kung ano talaga yung kailangan natin. Kasi minsan may mga hinihingi tayo mga bagay-bagay na makakapagpalayo sa atin sa Diyos. No? Kaya hindi tinutugon ng Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay talagang alam niya, napakagaling ng Diyos. Alam niya kung ano ang pangangailangan natin. Lalong-lalo na sa ating pamilya. Kaya nga, sabi nga rito ni Sir Jeffrey Onsat, sabi rito, bantayan ang personal na relasyon sa Diyos. Amen. Napakaganda yan, mga kapatid. Napakaganda. Kung meron man tayong babantayan, mga kapatid, yung personal na relasyon natin sa Diyos. Amen. Para lalo pa natin maramdaman yung presensya at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. At sabi rin dito ni Sir Andy Agdon sa Psalms, tingnan mga brother partner, Psalms 36 verse 25. 36:25. Ito na. Babata na. Psalms 26 verse mukhang mali 37. Psalms 37 verse 25. Ayan. Ayan. Sabi rito na Sir Andy Agdon. Sabi rito, I have been young and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Alam niyo, napakaganda itong binigay ni Sir Andy Agdon na verse nung nakaraan nating programa. At totoo naman po yan, mga kapatid. Tayo, nasa hustong gulang na tayo.
Kaya nga pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon Diyos ng pamilya. Pero ang problema lang natin mga kapatid, yung relasyon natin sa Diyos. Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Na kung minsan, nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, nagkakaroon tayo ng doubt, at yun yung nagpapalabnaw ng ating pananampalataya sa Diyos. At kung ating panghawakan lang itong mga kapatid, sabi nga rito ng verse, I not sin the righteous forsaken. Alam niyo po, kung talagang sumusunod tayo sa salita ng Diyos, mumuhay tayo sa salita ng Diyos, talagang hindi naman tayo talaga pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Ako personally, proven ko yan. Ewan ko lang kay Brother Rudy. Of course, kaya nga nandito siya. Dahil talaga subok niya na rin ang Amen. Diyos sa kanyang That's buhay. At gayon din po mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, mga ama ng tahanan, at sa bawat mananampalataya, na talagang tayo, habang tayo nagkakaroon ng gulang o ng edad, ay talagang dapat lalo na pa natin mapapatibay yung ating magandang relasyon sa Diyos. Dahil sabi rito, ang pangako niya, nor his seed begging bread. Alam nyo, mga kapatid, ako personally, practice ko to, Brother Rudy. Yes. Ayoko nang hihingi. Oo. Oo, kahit sa kapwa natin, sa kapatiran natin, Oo. ayoko na nanghihingi. Kasi ito yung ito yung pinangahawakan ko eh. Nor his seed begging bread. Oh. Kasi kung ako'y may pangangailangan, alam ko na ang Diyos ang siyang magbibigay sa akin. That's right. At Amen. kung siya ay gagamitin ng Diyos, hindi ko na kinakailangang manghingi pa sa Kanya para bigyan niya ako. Yun. Prinsipyo yun mga kapatid, Oo. no? Amen. Hindi ko kinakailangan na manghingi kay Brother Rudy ng Brother Rudy, pingi ako ng ganito. Hindi. Hindi. Ayoko. Personally, Tama. ayoko. Amen. Kasi asahan na lang yung salita ng Diyos, no? Yung. Talagang kung meron man tayong hihingian, ito ang pinakamagandang practice mga kapatid. Which is, ito yung pinapractice ko. Kung meron akong hihingian, walang iba kundi ang Diyos. Yun ang aking prinsipyo. Kasi alam ng Diyos yung aking pangangailangan. At hindi maiksi ang Diyos sa ang kanyang kamay sa mga anak niya na totoong nangangailangan at Amen. nananampalataya sa Kanya. Kaya nga napakaganda talaga na practicein natin ito. Hindi tayo pumabayaan ng ating Panginoon Diyos. Tulad yan sinabi ng Psalms 37 verse 25 na ibinigay ni Sir Andy Agdon. Kaya nga, hindi tayo magiging pulubi. No? Hindi tayo magiging pulubi. At mga kapatid, yun din dapat ang ating maisasalin sa ating mga anak na turuan natin na magtiwala sa Diyos para hindi sila kung kani-kanino manghihingi ng kanilang pangangailangan. Ang ituro natin ay ang Diyos. Kaya nga, napakaganda ng comment mo, Sir Andy Agdon. At may isang comment pa, si Sir Cesar Deus. Sabi ni Sir Cesar Deus dito, sa mga tatay ay mag-involve sa church ministry. Amen. Para lalo pa natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, yun ang isang magandang challenge sa atin, lagi ng ating pastor, di ba? Na mag-involve tayo, magkaroon tayo ng ministry. Bakit? Kasi yung ministry natin ang siyang magpapalago sa atin sa pananampalataya natin sa Diyos. Yes. Halimbawa, ako na lang, Brother Rudy. Okay, sige, tuloy mo. Kung wala akong ministry, mas gusto ko pang mag-enjoy doon sa Cavite. Oo naman. Ang lamig din kaya doon. Iba, Lamig tema doon dun sa baba ng Tagaytay. Pero alam niyo po mga kapatid, dahil po ako ay may ministry, ay mas ninais ko na bumalik bago mag-Baptist Lands upang magampanan ko yung Amen. ministry Wow, na amen. aking na pinagkatiwala sa akin ng aking Panginoon Diyos. Ang sarap-sarap kaya doon na magpahinga, no? Walang ingay, walang masarap ang hangin, puro punong kahoy ang paligid. Nakapunta ka na doon, Brother Rudy. Syempre. Maraming prutas, Body tayo, nagkakadalaglag pa, di ba? So, kung ako lamang ay walang ministry ngayong araw na ito, ay siguro baka bukas pa ako babalik. Pero totoo yung sinasabi ni Brother Cesar de Hos na ini-encourage niya ang bawat tatay, mga ama ng tahanan, na magkaroon ng ministry upang yun yung magpupus sa atin, sa ating na gumawa ng
mga bagay patungkol sa Panginoon Diyos. Kasi puntos ko to mga kapatid bawat ginagawa natin sa Panginoon ay puntos natin sa Panginoon. At samantalahin natin. Alam ko naman, isang araw, darating din sa akin ng pagkakasakit. O, di ba, Brother Rudy? Tama. Of course, ay ina-anticipate ko na yan. Na isang araw magkakasakit ako, na hindi ko na kayang gampanan yung ministry na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon, na gustuhin ko man, pero physically, hindi ko kaya. Pero alam niyo po mga kapatid, ang prinsipyo ko, habang kaya ko pa at hanggang makakapuntos ako sa Panginoon, ay pupuntos ako sa Panginoon. Kasi Amen. isang araw, hindi na ako makakapuntos sa Panginoon. At yun po yung kalagahan ng ministry na siyang sinasabi ni Sir Cesar Dios dito, na Yun. ang bawat tatay ay magkaroon ng involvement sa ministry. Yan, At yun po yung amen. mga magagandang comment ng ating mga Tatay. kapwa tatay Oo. nung nakaraang episode. Ano? Oo. At alam niyo po mga kapatid, yung mga comment niyo po ay malaking tulong po sa amin. At Tama. maging sa mga viewers po natin. Kasi maaring ito po yung kanilang kailangan. No? Kaya sa mga tatay po na nagko-comment, maraming salamat po sa inyo. At patuloy po kayong mag-comment para lalo pa tayong, ito, sharing of ideas to sharing of experience para lalo natin maranasan at ma-improve yung ating kaalaman patungkol sa pagiging padre di pamilya. Maraming salamat. Back to you, partner. And of Ayun. course, we-welcome natin. Oo, Kasama na yeah. natin ngayon si Pastor Dexter Rico. Baka gusto niya bumati, Pastor Dexter. Pabatiin muna natin. Pabatiin mo natin si Pastor Dexter. Hello, Sir. Sir Noel, Sir Rudy. Magandang tanghali po sa ating lahat. At sa lahat ng nakikinig at nag-join sa The Baptist Lounge, ay isang kagalakan ko personally na kayo ay batiin ng magandang tanghali. At mga kapatid, dyan lang po tayo. Join tayo sa ating The Baptist Lounge sapagkat kahit papaano ay makakatulong po ito sa atin paglago bilang isang Kristiyano. At sa ating mga pastor na nakikinig din ay magandang tanghali din sa iyo, man, sir. Thank you, sir. Thank you. Yun. Salamat, Pastor Dexter. Mamaya, bigyan ka namin ng pagkakataon na ikaw rin ay makapagbahagi ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Sa tanghaling ito, mga kapatid, ay ating pong tatalakayin yung isang bagay na napakahalaga. Ito yung bagay na masasabi kong dapat nakikita ang ebidensya ng pagiging Kristiyano sa atin. Ang ebidensya na kung saan dapat ipinapumuhay natin ang ating pananampalataya sa ating sarili. Mga kapatid, in connection sa tema ng ating simbahan, that I may know Him. At makita naman natin na tinatalakay po natin yung mga bagay-bagay na kung paano pa mag-i-improve ang leadership ng isang tatay sa loob ng pamilya. So, nung nagdaang araw, January 16, ay tinalakay po natin na palalimin pa natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang malalim na pagtitiwala sa Panginoon ay nagdudulot po yan ng malalim din na personal na relasyon sa Panginoon. So nadidevelop yung personal na relasyon natin sa Panginoon the moment na tayo po ay nagtitiwala ng lubos sa ating Panginoon. Amen. So doon sa bagay na yun, gustong-gusto ko yung sinabi ni Brother Noel noon sa mga testimony niya na talagang gumagawa talaga siya ng paraan na wag niya lang mamimiss yung ministry na meron siya. Maging yung pananambahan na meron tayo tuwing araw ng linggo. And that time, siya ay aktibo pa sa serbisyo. At nakikipag-swap o nakikipagpalit siya sa magjo-duty sa kanyang oras para lamang makadalo siya sa pananambahan at makapag-perform din ng kanyang ministry. At ilan lamang yan sa mga patunay na kapag meron kang personal at hindi lang personal, malalim na personal na relasyon sa Panginoon, talaga namang hindi mo po pwedeng iisang tabi ang gawain .
magkakaroon talaga ito ng impact sa buhay mo at talagang ipamumuhay mo ang bagay na ito. Kaya sa tanghaling ito ay talakayin po natin itong na live on what you believe, mga kapatid. Live on what you believe. Naniniwala kasi ako na ang isang tatay bilang leader ng tahanan ay siya ang nangunguna na ipakikita ng isang tatay kung ano ang kanyang paniniwala. Kung ano yung kanyang pinaniniwalaan, dapat ay kanyang ipinamumuhay sa labas at sa loob ng tahanan. At hindi lang magaling pagdating sa simbahan, Brother Noel. Kasi mayroong mga tatay na mahusay pag nasa loob ng simbahan. Pero pag nasa loob na ng tahanan, nagbabago na. Nagkakaroon na ng angry management. Sa loob ng tahanan, iba ang tinuturo. Pag nasa labas, iba rin ang nakikita ng manak. Kaya dapat, mga kapatid, isang standard lang. At kung ano yung pinaniniwalaan natin, dapat ipinamumuhay natin. Alam niyo, mga kapatid, napakalaga ng bagay na ito kasi dapat nakikita ito sa atin. Dahil meron nga tayong mga anak na nakatingin sa atin, may mga sumusunod sa atin, at maliban doon, merong mga taong naniniwala sa atin. And yet, hindi nakikita yung pananampalataya na ito'y ipinamumuhay natin. Kaya napakahalaga na bilang mananampalataya, dapat nakikita sa ating buhay ang ating pananampalataya. Okay? So bilang isang tatay, dapat ipinamumuhay natin yung ating pinaniniwalaan. Ayon dito sa Philippians chapter 4, mga kapatid, Philippians chapter 4 in verse number 9, mga kapatid. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. So makikita natin dito, mga kapatid, na napakagandang talatang ito eh. Napakagandang talata. Ay, andoon yung pag-encourage ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Philippians na talagang na ipamuhay o i-practice nila kung ano yung mga bagay na natutunan nila at nakita, mga kapatid, natutunan, nakita, tinanggap, narinig, mga kapatid, kailangan nilang i-practice ang mga bagay na yon. Yung mga godly teachings na narinig nila kay Apostol Pablo. Okay? So nakita niyo po, mga kapatid, tayo bilang tatay, mga kapatid, marami na rin po tayong narinig. Marami na rin po tayong natanggap. Marami na rin po tayong natutunan. Amen. At nakita na magandang halimbawa. So, doon sa nakita natin, mga kapatid, dapat ipinapamuhay natin yun. Pinapractice natin ang bagay na yun, mga kapatid. Amen. So, kapag sinabi natin practice, it is putting in action, mga kapatid. Yung isang bagay na pinaniniwalaan natin. Yung natutunan natin, dapat inilalagay natin into action. Kaya nga, yan ang encouragement dito ni Apostol Pablo eh. Ang sabi niya, ulitin natin, those things which ye have both learned and received and heard of me, and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. So napakakita, ang ganda ng talatang do, napansin niyo po yung challenge yan. Talagang ipapractice mo, ipapamuhay mo anumang bagay na natutunan mo. Kasi mga kapatid, importante po bilang isang tatay na nakikita ng ating mga anak kung ano yung ating pinananampalatayanan. Amen. At dito sa bagay na ito, dito rin natin makakatulong din ito upang mas ma-develop pa yung ating magandang relasyon sa Diyos. Bakit ka mo? Kasi andoon na yung practice eh. Andoon yung hindi mo lang tinanggap, kundi talagang ginagamit mo kung ano yung iyong tinanggap. Amen? Alam mo, ang pinakapangit sa lahat, Brad, yung nagregalo ka, ibinigyan mo ko, binigay mo sa akin, and yet hindi ko ginamit. Yun ang pinakapangit sa lahat. Amen? Niniwala ka sa sinasabi ko, brother? Totoo yan. Kaya, importante, mga kapatid, na kung ano yung ating natutunan. Bigay mo sa akin, bigay mo. Yeah, di ba? Kung ano yung ating natutunan, abay talagang dapat ating isasabuhay. Ano pa silbi dahil natuto tayo. Katapos, tinanggap natin.
narinig, nakita natin. Ipa-practice na lang natin, mga kapatid. Kaya nga kung ano yung attitude natin, sabi ko, may mga katatay kasi pagdating sa simbahan, okay naman. Pero pagdating na sa bahay, nagkakaroon na ng... Double standard. Oo, yun yung pinaka amen. nakikita kong problema. Bakit ka mo? Kasi nagbabago yung kanyang kaisipan, natuto na siya sa simbahan, dadalhin niya na lang sa kanyang bahay. Ipa-practice na lang. Ipa-practice na lang, hindi pa gagawin. Yeah. Kaya doon tayo sumasablay, mga tatay. Mm. Kaya anong masasabi mo dyan, Brother Noel? Oo, at alam nyo, napakahalaga talaga na talagang yung ating natutunan, yung sinasabi mo, partner, na talagang, alam nyo, napakaganda nga rito sa ating simbahan eh. Kasi tayo, mga tatay, hindi na tayo nag-iisip kung paano natin mapapangunahan yung ating pamilya. Yeah, Brother yan. Rudy, kasi naririnig na natin mismo sa ating mahal na pastor, tinuturuan na tayo ng ating mahal na pastor kung paano tayo magkaroon na maayos at magandang relasyon sa loob ng ating tahanan. Yes. Ngunit, minsan kasi, katulad nga yung sinasabi, nagbabago pagdating sa bahay. Kaya minsan kasi ine-excuse natin yung ating sarili sa mga salita ng Diyos na napapakinggan natin sa ating mahal na pastor. Minsan kasi, ang akala lang natin, mga kapatid, na yung salita ng Diyos na yon ay para lamang sa ating may bahay. O, para lang sa ating mga anak. Kasi may feeling kasi tayo na may feeling of superiority tayo eh. Na tayo, mga tatay, alam natin na tayo yung nagpo-provide ng pangangailangan ng ating pamilya. And of course, hindi mo may tatago talaga, hindi mo may ipagkakaila na yan talaga yung primary na ating isa sa mga primary na ating obligasyon sa loob ng ating pamilya na i-provide natin yung pangangailangan. Pero dahil nga na alam natin na tayo ay ang nagpo-provide ay talagang yung sinasabi nga ni pastor na ano bang term ni pastor doon na yung parang ikaw na lahat. Mamaya maalala ko yun. At yung sinasabi ni pastor na talagang kinakailangan natin practicein. Kasi walang halaga, mga kapwa ko ama ng tahanan, walang halaga ang salita ng Diyos na ating napapakinggan kung hindi naman natin ito isa sa pamuhay. Yun. Kaya nga, Amen. bigyan natin ng halaga yung pagpunta natin ng simbahan. At lagi natin iisipin na kapag tayo pumunta ng simbahan, nangaral lang ating mahal na pastor, isipin natin na para sa akin to. Yan. Kailangan ko to. Ito ang kailangan ko. Hindi yung parang pinatamaan na naman ako ni pastor. Siguro, may nagkwento na naman kay pastor. Hindi. Alam mo, mga Brother Rudy, sa totoo lang, kita mo naman, pag patungkol sa pagpapamilya, ang topic ng ating mahal na pastor, excited ako eh. Maingay ako dyan eh. Kahit wala ako doon sa kalagayan na yon, ay pinasasalamatan ko ang Diyos na narinig ko na. Bagamat wala man ako doon sa kalagayan na yon. Dahil kapag ako ay nandoon sa kalagayan na yon, mayroon na akong sandata na siyang aking gagamitin upang hindi magbago yung pananampalataya ko sa Panginoon. Yeah. Yung pagtitiwala ko sa salita ng Diyos. Kaya nga, yung ating pananampalataya, dapat yun yung ating buhay. Amen. Sa Sir Rudy. Yes, that's right. Yung, kung ano yung ating pananampalataya, yun yung ating buhay. And of course, dapat magre-reflect yan lagi sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, yes. Tatanungin natin, ang Panginoong Jesucristo ba ay ganito? Diba? Since na tayo ay tinawag na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, dapat yung buhay natin ay nakakonect lagi sa Panginoon, no? At ano yung laging sinasabi ng ating mahal na pastor? Ano yung biblical reference mo diyan? Di ba? O yung yung alam mo, nabanggit mo kanina, Brother Rudy, yung pagiging magagalitin, no? Sa loob ng tahanan. Alam mo, ganun din naman po ako. Hindi ko pinagkakaila na minsan ay talagang magaling ang diablo eh. Magaling ang diablo. Pero after a while, ma-realize ko na mukhang mali yun .
Oo. So anong gagawin ko? Oh, tama yun. Magpe-pray Walang ako. accepted dyan. Walang accepted. Oo, ay prinsipyo yan eh. Yung pagtanggap natin ng pagkakamali sa ating mga ginagawa. At ang ginagawa ko, Brother Rudy, after na ma-realize ko na nagkamali ako, Oo. tumatawag ako sa Panginoon. Amen. Nananalangin ako sa Panginoon. Kasi wala naman akong kakayanan talaga na gapiin ang dyablo. Tanging ang Panginoong Diyos lamang ang may kapangyarihan. Kaya nga, napakalaga na kapag nakagawa tayo ng pagkakamali, tanggapin natin. Hindi Amen. po kawalan ng pagiging lalaki yung tumatanggap ng pagkakamali. Tama. At Amen. dapat mauna sa ating makita yan ng ating pamilya. Yung marunong tayong tumanggap ng pagkakamali. Yung Yeah. marunong tayong humingi ng sorry. Yun. Sir Rodin, Amen, diba? that's right. Oh, mahirap kasi. Hindi kawalan yan eh. Oo. Pagka humingi ka, di naman bababa ang pagkalalaki mo. Totoo yan. Ang katotohanan, mga kapatid, yung katagalan yan, napakahirap bigkasin ng isang tatay. Yung sorry anak, sorry mommy love, sorry darling. Oh, di ba? Napakahirap. Pero kinakailangan kasi dapat mapagkumbaba tayo. Yun. No? Bagamat tayo yung man of the, yung strong man of the home, pero kinakailangan natin maging mapagkumbaba tayo. Maging strong tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Pero dapat ma-realize natin yung mga pagkakulang at pagkakamali natin sa loob ng ating tahanan. At yan po yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba, Brother Rudy? That's right, Kaya amen. nga, napakalaga yung points mo kanina na talagang sabi, live on what you believe. Yes. Live on what you believe. Brother Rudy, baka si Pastor Si Pastor Dexter ay nag-aabang to yan. Sigurado ako may ano to yan. Live on what you believe, Pastor Dexter. Gaano kahalaga ang bagay na yan para sa isang tatay? Parang gusto nyo nang tapusin Binibigyan lang namin kayo, Pastor, ng medyo mahaba-habang oras. Parang gusto nyo nang tapusin Baka biglang mag-brown out eh. Sir Romel, salamat. Hanggat Salamat, malakas Sir Romel. pa ang Salamat, Sir internet. Rudy. Alam nyo, ang titindi nyo na talagang magsalita, no? Talagang, sabi ko nga sa inyo, sinasali-sali nyo pa ako doon. Sa inyo pa lang, given na eh. Talagang, set na. But sabi ko nga kay Sir Romel kahapon, ako kahit konti lang, meron akong patuloy na may bahagi din, no? Sa ating kapwa mga tatay. Alam nyo, matagal na rin ako may pamilya, no? At magsasardinas na ako. Magsasardinas na ako. 55 na ako itong August. But alam nyo, sa pagiging Kristiyano, kapatid, no? Sa aking kapwa tatay, ako, aminin natin na wala naman talagang perfectong tatay. Tama? So talagang minsan may mga pagkakamali tayo, pagkukulang, at kagaya nga sinasabi ni Sir Noel, yung temper, yung galitin, ay sabi ko nga ako, nandyan din ako sa kalagayan ganyan, no? Pero yun nga, pag ma-realize din talaga natin, ay talagang lalapit ka talaga sa Diyos sapagkat meron na tayong alam no? Nabibiktima lang tayo because of that. Pero alam mo doon sa talatang doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 14, maganda yun eh. Sabi dito ni Paul, but continue thou in the things. Yung words na continue thou doon, maliwanag yun yung mga natututunan natin. Especially dyan sa ating pong simbahan. Ako, sabi ko nga, kung baga sa kolokyal na pananalita ay kung ikaw tayo mga tatay ay talagang yung ating lahat na napapakinggan, yun ay inalalagay lang natin sa ating isipan, sa ating puso. Palagay ko walang mga tatay ngayon na nawawala sa hulog. Yeah. At base sa aking eksperyensya at sa aking naobserbahan ay yan yung mga bagay na nakakalimutan ng ating mga, hindi naman lahat, no? Yung ibang mga katatayan kung bakit may mga tatay ngayon na nagsasuffer ng ganyan because of that. Yung natutunan na hindi na ilalagay sa kanilang isipan at puso. Kasi sabi ko nga, every time na bumuga ang ating mahal na pastor about dyan, sa ganyan, attitude ng tatay, nanay, lahat, ay palagay ko sapat na eh. Tapos samahan pa ng pagbabasa natin ng Biblia. No? But the question is, bakit may mga sagkol
may mga wala sa hulog pa rin na ibang mga tatay ngayon. O, tingnan mo kung anong sitwasyon. So, maring ayaw lang magpa-check or maring ayaw mapagsabihan. Pero alam nyo, sila ay nahuhulog na doon sa tinatawag na pride. Kasi ayaw magpaturo eh. Pero alam mo, kapatid, isa ako sa mga biktima dyan that time. Nung hindi pa tayo sa ganitong klaseng kalagayan, mga kapatid. Si Rudy, si Noel. Pero na-realize ko, we need, kailangan talaga nating mag-submit sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi ka magsasubmit sa salita ng Diyos, sa lahat na natututunan mo, wala talagang mangyayari sa atin. Especially sa kapwa ko tatay. Wala talagang mangyayari. Kaya pinaka-the best talaga dyan, tanggalin yung pride, ibalik sa dati, magpatuloy dun sa natutunan natin, narinig natin, at talagang doon mo makikita na ikaw ay maayos. Hindi naman tayo perfecto. At least na ipapakita mo sa followers natin. Tama sabi ka rin, Brother Rudy, paano natin, may tumitingin yung asawa natin, may tumitingin yung mga anak natin. Paano yan pag nakikita tayo, especially tayo, na tatay, ay makita nila na wala tayo sa simbahan, wala tayo sa kalooban ng Diyos. Sige nga, paano natin maililid ng tama yan? Di nandun pa rin yung problema sa loob ng tahanan. Bakit? Tayo ng mga leader, tayo ng mga tatay, hindi tayo makitaan ng maayos na pagsunod din sa Diyos. At makikita ng ating pamilya, nandun pa rin yung pride natin. But, kung ating ilalagay sa ating isipan, maliwanag yun continue sa ating mga natututunan. Marami na tayo, sabi ko sa inyo, sagad-sagad na. Kulang na lang yung pagtanggap at application na dapat gawin natin, especially sa kapwa ko tatay. Ayan yung nakikita ko ako, sabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, kayong dalawa, ako naman, matagal-tagal na rin tayo magkasama sa CSI. No, pero nakita ko personal din sa inyo kung paano din talaga kumilos ang Diyos sa buhay ninyo. At nakita ko yung mga susi niya na ginagawa ninyo. No, Brother Rudy, Sir Noel, bunga yan ng pagsunod natin sa Diyos. Yan naman ang susi dyan Amen. Tanggalin mo yung susi ng submission sa salita ng Diyos. Windang din ang buhay natin. Tama. Amen. But because doon sa ating pagsunod, sa lahat ng ating naririnig, sa lahat ng ating natutunan, kaya kayo nagkaganyan, kaya tayo nagiging ganito. Yan ang susi dyan. So, Muted, tama yun. No? Kung yung anong buhay mo, kung anong natutunan ipabuhay mo, totoo yan Kasi kung hindi mo ipamuhay yan, ay hipokrito tayo. Hypocrite ang tawag doon. Kasi para bang, double standard nga, totoo yan. Kapwa ko tatay, sinasabi ko palagi sa inyo, every time na ako magsasalita dito sa inyo, hindi kami perpektong mga magulang din, tatay, kapwa natin. Hindi kami perpekto, nagkakamali, that's meron right. din kami ganyan. Pero nandun pa rin yung aming submission, patuloy sa salita ng Diyos. Kaya nandito pa rin tayo, nagkakasama-sama, nagpapatuloy. Because yung mga natututunan natin mula sa salita ng Diyos, sa lahat ng narinig natin sa ating mahal na pastor. Kaya sa mga kapwa ko tatay, mga kapatid, alisin na natin yung pride. Pride lang yan, yung nagpipigil sa'yo, na mailid mo ng tama ang pamilya mo, pride lang yan, alisin mo at mamuhay ka ng tama sa kalooban ng ating Panginoon. Once again, mga kapwa ko tatay, magpatuloy tayo. Amen. Lahat yan ay sagad na, narinig natin na yan. Palagi ko, wala nang kulang yan. Ang kailangan lang natin, tanggapin natin yung ating natututunan, narinig, at i-apply natin sa ating buhay. Sinisiguro ko sa inyo, mayroong masayang pamilya. Amen. Once again, magandang tanghali sa inyong lahat. Amen. Back to you. Maraming salamat, Sir Pastor Ronald. Dexter. Maraming salamat, Pastor. Thank you, sir. Maraming salamat, Pastor Dexter. At Amen. talagang very powerful yung isinare ni Pastor Dexter sa atin, mga kapatid. Kasi ito, si Pastor Dexter, hindi lang isang pamilya ang minamanage nito Oo. Syempre may Pastor mga, siya may mga congregation siya. Oo, amen. So, yung mga binibigay niya sa atin na tip,
tip sa ating pagiging leader ng tahanan ay ito rin yung talagang nararanasan ng kanyang kasamahan sa loob ng kanilang iglesia. So maraming salamat, Pastor Dex. At basahin ko, partner, yung Oo. Sige. comment ni Sir Jeffrey Onsat. Sige. Sabi rito ni Sir Jeffrey Onsat, Jesus is the only way to find our way. Totoo nga naman. Diba? Sabi nga, Liwanag yan. napakaganda. Kaya ito, supporting verse nito. Sabi rito ng Bible sa John 14:6. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita rito. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, ang Diyos ang siyang daan, no? At siya yung ating buhay. Ano? At alam ng Diyos kung ano yung ating magandang buhay na dapat tatahakin. Kaya nga, magtiwala tayo sa ating Panginoon Diyos. Dahil Yes. alam niya kung ano ang ating buhay at ano ang ating mga bagay na pangangailangan natin. Salamat, Sir Jeffrey Onsat. Basahin ko itong kay Sir John, kay John Hill, ano? Kay Sir John Hill, Sir. Maganda rin yan kay Sir John Hill. Sabi ni Sir John Hill, ang Biblia, ang Bible ay hindi suggestion, kundi instruction. Yun. Abay, napakaliwanag Tama. nitong sinabi ni Sir John Hill. Ano po? Supporting verse. Oh. All scripture. Kita mo? Diba? All scriptures daw, supporting verse. Pero ito, mga kapatid, paliwanag ko lang to ng konti, diinang ko lang to ng konti itong kay Sir John. Ay maliwanag dito sa sinabi na ating binasa sa Philippians chapter 4 verse number 9. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Makita ninyo na in connection dito na ang Biblia ay hindi suggestion kundi instruction. Yeah, amen. The moment na narinig na natin kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin, ay yun ang makakabuti sa atin. Amen. Hindi sinasuggest ng librong ito na kung gagawin mo o hindi. Dito nga sa talatang ito, ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, na anumang bagay na natutunan natin, anumang bagay ang ating nakita, narinig, natutunan, natanggap, abay, gawin natin. Do. So, Sabi nga, yun do. instruction ng Diyos yan Ikabubuti natin yan, mga kapatid. At dahil ikabubuti natin yan, magagalak ang Diyos sa atin. Yun. Kapag ginawa natin yung bagay na yan. At ayon nga sa kanya rito, and the God of peace shall be with you. So hindi lang peace ang matatanggap mo, kundi mismo, kapatid, ang God of peace, ang presensya mismo ng Diyos ang Yun. sasayo. Kita mo? Isipin mong yan. Hindi lang basta peace, kundi presensya mismo ng Diyos ang sasayo. Amen. Ayaw mo pa nito? May pangako ang Diyos kung gagawin natin, susundin natin ang bagay na mga natutunan natin. Tama. Makakatulong. Kaya gusto ko itong sinabi ni Sir John Hill, Laurena, Yeah. na talagang ang Biblia ay hindi suggestion kundi instruction. Yun. Brother Noel. At yun yung dapat nating gawin. Yeah. Yun ang dapat nating gawin. Kaya nga, hindi tayo binigyan ni Apostol Pablo ng option. No option. Kundi, sabi niya, do. Gawin mo. Gawin mo. Gawin natin. Mga kapatid, Kaya bakit? nga dapat i-practice talaga natin. Ipamuhay Ayun, talaga. yeah. Sa buhay. Kaya dahil ang Diyos ng kapayapaan ay kasama natin. That's right. Ayan. Kaya Amen. kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa loob ng ating tahanan, sundin natin, gawin natin, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Yo. Tulad nga ng sinasabi ni Sir John Hill na hindi ito suggestion, Amen. kundi ito Instruction. ay isang instruction. Kaya Amen. gusto ko ring basahin yung nawala yung comment ni Nino. ni Cesar Deos. Basahin mo nga, partner. Ito. Nasa unahan yan eh. Oo, ito Bakit yung sabi. nawala Tama yan? po sa ito. Yan. Okay, basahin ko. Bigla nawala. Tama po, Sir Rudy, sapagkat sayang naman ang natutunan na di sinasanay kung sa gamit ito ay kakalawangin. Tama. Kaya nga po, kailangan natin ng involvement at dyan tayo sinasanay ng ating mahal na pastor para
masanay at mahasa lalo na sa pagdating sa leadership sa tahanan at Yeah. prinsipyo ng salita ng Diyos. Yeah, amen. Pagdating sa application, kung paano natin imaniobra ang gagawin sa tahanan at simbahan. Amen. Oh, ganda to. Kaya kinakailangan mo talagang i-practice, no? I-practice natin yung ating mga napapakinggan Yeah. na salita ng Diyos sa loob ng ating tahanan. Huwag mo natin i-excuse yung ating sarili. At talagang magpasalamat tayo kung may mga warnings tayo na napapakinggan. Kaya sabi nga ng ating mahal na pastor, before na mapahamak ka, marami ng warning na ibinigay sa iyo. Tama. Na marami ng warning na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Meron pa, napakaganda pa yung unang comment. Kabuntot niyan yung comment ni Sir John Hill. Basahin mo. Biglang nawala sa cellphone ko. Ito, the wrong mindset of every fathers is Yun. not prioritizing God and application of His Word because we thought it is just secondary in life. Yun, kita Tama mo? Napakaganda talaga. Ito lang, kinagilala talaga natin mga kapatid na bigyan natin ng priority lagi ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga rito ng Bible sa Matthew 6:33. Oo, tama. Suportahan natin yung yeah. sinasabi ni Sir John Hill. Sabi rito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung. Napakagandang pangako ng ating Panginoon Diyos. Amen. Salita ng ang Panginoong Jesucristo mismo ang siya nagsalita rito. Kaya nga mga kapatid, talagang bigyan natin ng priority lagi ang ating Panginoon Diyos. Kasi alam ng Diyos yung ating pangangailangan sa loob ng ating pamilya. Hindi ka ba natutuwa nung Brother Rudy? Aha. Idadagdag na lang sa'yo ng Diyos. Hindi mo na paguran pa na, pagbibigyan pa, pupukusan pa ng maraming panahon. Kasi ibibigay na lang sa'yo ng Diyos yung ating pangangailangan kapag inuna natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga, wag natin, sabi nga rin ng Bible, forsaking not. Diba? That's Wag right. natin Amen. wag tayong lumiban sa pagtitipon kasi mga kapatid, sa pagtitipon at makapakinggan tayo ng mga salita ng Diyos na ating kakailanganin ay talagang makikita mo mga kapatid, mararanasan mo lalo yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Yes. Kaya nga, napakaganda yung comment ni Sir John Hill na kinakailangan natin bigyan ng priority lagi ang Panginoon sa ating buhay. Kaya yan, napakaganda yung mga comment nila Sir Cesar Dihos at saka kay Sir John Hill, no? Ito, ang kay pastor. Ayun. Maganda. Ito, Yan ang nakita pangmalakasan na. natin Oh, yan. yeah. Pag May si maliwanag pastor ang na. nagsalita, batas yan. Oy, Dapat maliwanag, sundin. maliwanag to. Do. Oo, maganda to. Sabi ni Pastor Hill, and the best of all is God's blessing are also available to Yun. all leaders of the home. Yun. Yan. Talaga nga, talaga nga naman, may pangako ang Diyos na, but my God, diba sabi niya ganon, shall supply all your needs. Totoo yung sabi ni Pastor Talaga kaya pag talagang panghahawakan mo ang salita ng Diyos, Yes. hindi ka malulungkot. Hindi ka mag-aalinlangan kasi talagang proven and tested na yung salita ng Diyos. At talaga naman yung totoo naman. Alam mo, sabi nga, ito testimony ko to. Marami akong mga bagay-bagay na nais na magkaroon. Ito naman nais, hindi ko naman talaga kailangan. Oo. Hindi naman masama na magkaroon ka ng mga kagustuhan. Oo. Pero siguraduhin lang natin mga kapatid na yung ating hinihingi o yung mga kagustuhan natin ay hindi magpapalayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Yun. Katulad niyan, Brother Rudy, nung araw talagang hangang-hanga ako kila pastor pag nakikita ko na nagbibig bike sila, gano'n. Oo. Parang nakasakay sila sa motor na malaki, pambira. Pogi points pambira sabi ko. Alam mo, Brother Rudy, sabi ko sa Panginoon, mapagkakatiwalaan mo kaya ako ng Big motor bike. Big bike. na ganyan din? Oo, ganyan Bagamat sa tingin ko, sa kalagayan ko, imposible. Bakit? Kasi paano ako magkakaroon kung sa
magtitiwala lang ako sa aking sahod, Oo. 'di ba? At siyempre, isang ordinaryong sarhento ng Pilipinas lang naman ako. At hindi naman ako tumatanggap ng malaking halaga sa sahod ko. Pero lagi ko sinasabi sa Panginoon, pag nakikita ko sila pastor, sabi ko, Panginoon, pagkakatiwalaan mo ba ako na ganyan din, big bike? Gusto ko Amen. rin yan eh. Sabi ko gusto ko rin yan eh. Pero alam mo mga kapatid, sa kakukulit ko sa Panginoon, hindi ko naman tinatanong ko lang ang Panginoon. Alam mo, Brother Rudy, 2018, tinugon ng Panginoon yung gusto ko. Wow, amen. Tinugon ng Wow. Panginoon. Amen. Matindi ka Binigyan, talaga. Biyaya talaga. oo. Hindi ko akalain Oo. talaga, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng big bike. Amen. Oh, at nagkaroon ako ng big bike. Yung sabi ni Pastora, blessing is always available. Oo. Sabi ko sa Panginoon kasi alam mo, Brother Rudy, sinasakyan ko lang noong araw mga segunda mano eh. Oo. Hindi pa nga mga sobra pa sa segunda mano eh. Ay talagang grabe. Minsan napupunta kami ni Pastor, sumasama ako sa engagement ni Pastor. Tumatawag si Sister Cynthia. Sabi may tawag. Siyempre, lalabas ako, kakausapin ko. Di, siyempre, nararamdaman ni Pastor na may problema. Sabi ni Pastor, bakit? Sabi ko, Sir, tumawag po si Sister Cynthia. Bakit daw? Tumirik daw po yung sasakyan. Okay, tama. Tumirik daw po Hirap yung yun. sasakyan sa Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, opo. Pero okay naman, sir. Pinapark ko na lang at babalikan na lang natin pagbalik ko. Sabi ko, hindi ka. Ay, laging ganun. Siyempre, problema. Sabi ko, hinamon ko ulit ang Panginoon. Aha. O, sabi ko, Matindi. Yo. Matindi ka talaga. sabi ko sa Panginoon, mapagkakatiwalaan mo ba ako ng brand new sa sasakyan? Yun talaga, sinabi ko sa Panginoon yun. Sabi ko, Panginoon, mapagkakatiwalaan mo rin ba ako ng brand new na sasakyan? Ay, talagang sinasabi ko lagi sa Panginoon yun. Pero hindi naman ako naiinggit sa may mga magagandang sasakyan. Yan, Kundi yan. natutuwa lang ako. Pero binubulungan ko lagi ang Panginoon. Panginoon, tinatanong ko siya, mapagkakatiwalaan mo rin ba ako niyan? Sabi ko. Pero alam mo, Brother Rudy, 2015, sinagot din ng Panginoon yung Grabe aking talaga kahilingan. mga biyaya Abay, niyo, pinaglabas ako ng isang brand new na Innova Wow. sa kasa. Amen. Kita mo? Kaya Wow. yung sinasabi ni Pastor, blessing is always available. Yan. Totoo po yan mga kapatid sa buhay ko. Amen. At talagang napakasarap. At meron pang kadugtong si Pastor doon. Yun. Sige, na panawa. sinasabi ni Pastor na and the best of all is God's blessing are also available. 'Di ba sabi niya? And we are teaching every leaders how to get it and enjoy it. Yun. Tama sabi ni Pastor, totoo Oo. yan. Kapatid, ganyang kaganda rito sa atin. Amen. At kung tayo lamang ay nakikinig at talagang sinusunod natin ang mga payo ng ating pastor, totoo naman Mag-enjoy tayo eh. I-enjoy mo talaga yung blessing ng Panginoon. Hindi tayo Totoo makakaranas yun. ng hindi madamot ang Panginoon. negatibo. Hindi madamot ang Panginoon. Totoo yan. Kaya sumunod din tayo kasi wag na nating kinukontra pa kung ano yung gusto ng men of God. Kasi i-reveal ng Panginoon sa Kanya kung ano yung makakabuti para sa atin. Amen. At ayun ang pinaka-the best doon. Meron ding sinabi dito si Brother J.R. Agadja. Ayan, basahin Oh. mo. Mahalaga talaga maging strong yung leader Yun. ng tahanan. Kahit Amen. saang anggulo. Kung mayroon mang gustong iparating ang Diyos sa pamilya natin, tayo. Yun. Ayan, Ayan. tayo yung unang kinakausap Ayun. through our pastor by the word of God. Yan, prinsipyo yan, Brother Rudy. Totoo yan. Prinsipyo yan. Alam mo, si Sir JR, alam mo, Sir, yan din po ang prinsipyo yung pinangahawakan ko. Na prinsipyo din ni Pastor, na kapag mayroong nais ibigay ang Diyos na katalinuhan sa loob ng tahanan, tayo yon. Tayo ang unang bibigyan, hindi yung ating may bahay. No? Kaya nga napakaganda talaga na panghawakan natin ang salita ng Diyos.
At yung wisdom, kailangan natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, yung wisdom na nagmumula sa salita ng Diyos. Yung sabi, wisdom is always available. Sabi nga na, if you lack wisdom, ano sabi ng Bible? Ask God. Hingi tayo sa Diyos at bibigyan tayo ng Diyos. Partner, gusto ko rin na basahin itong comment ni Sir John Hill. Sabi rito ni Sir John Hill. Sabi rito, kailangan nating lumago sa pagkakilala sa Diyos. Amen. At huwag natin hanapin lamang ang kasaganahan ng Diyos dahil ang ating kagipitan o kahirapan, mas lalo nating mapapatunayan ang totoo nating pagkakilala sa Diyos. Totoo to. Yun. Amen. Salamat Sir John Hill sa napakagandang comment mo. Alam mo, Sir Rudy, ito, pinaparinig ko sa aking mga anak. Yan, tama. Kapag mayroong kaming problema, pag mayroong kaming kagipitan na nararanasan sa loob ng ating, sa aming tahanan, pag kami nagpe-pray, sabi ko, Amen. Panginoon, salamat po sa pagsubok na ito na ibinigay that's right. mo sa amin. Salamat na kami nakakaranas Amen. ng kahirapan. Amen. Dahil sa pamamagitan na ito, ay malalo naming mararamdaman ang kapangyarihan at presensya nyo sa aming buhay. Amen. Hindi ko sinasabi na, Panginoon, bakit? Hindi. At yun yung napakagandang ipaabot sa atin ni Sir John Hill dito, na hindi lamang puro kasaganahan ang isipin natin sa Diyos. Nasa kahirapan man tayo, nasa kagipitan tayo. Tatandaan natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, pinapahintulutan ng Diyos na maranasan natin ang mga Tama. bagay na ito upang lalo pa natin mapatunayan ang kanyang kapangyarihan. Dahil ang gusto ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya. Kailan ba nagiging mapalanginin ang isang tao, Brother Rudy? Pag nakakaranas ng pagsubok sa Pag buhay. may karamdaman na, Yan. talagang hinatulan na siya na, Yun. 3 linggo ka na lang. Ay, grabe na ang panalangin Oo, yan. At grabe na, pati pagsisimba, talaga gusto na tumira sa simbahan. Wala nang uwian. Gusto na ganun para matugunan lang ng Diyos yung kanyang pangangailangan. Aha. Maalala niya lang ang Diyos kapag may pangangailangan siya. At hindi niya pinasasalamatan yung mga kahirapan na nararanasan ng isang anak ng Diyos. At yung kahirapan na yun yung magtutulak sa kanya sa pagkapit at pagtitiwala natin Yan. sa ating Panginoon Diyos. Kaya maraming salamat, Sir John Hill. At ang kinakailangan lang natin, mga kapatid, lalo pa nating kilalanin ang ating Panginoong Diyos. Kaya salamat na may salita ng Diyos tayo. Amen. Meron pang brother. sinabi ang ating pastor. Ayan, Siyempre, ayan. Sige. sabi ni Pastor Hill, ang wisdom na mayroong kayo ay available din sa mga tatay. Ayun. Di ba? Amen. Totoo Amen. yan. Totoo yan. At salamat sa inyo, Pastor. Kasi Amen. alam nyo po, kung hindi rin naman kayo, kung wala rin naman kaming naririnig sa inyo, ay wala rin po kaming ipapamuhay. Kaya nga totoo po. napakahalaga talaga yung pagkakilala natin sa ating pastor. At talagang mapalad tayo. Alam niyo yun, hindi lang natin nakikita, mga kapatid, kung ano ang mga blessing na nasa atin na. No? Yan. Alam niyo po kasi, kung makikita lang natin, buksan lang natin ang ating mga puso't isipan na meron tayong simbahan, abay, napakalaking blessing na yan, mga kapatid. Yung meron tayong pastor na nangangalaga sa atin at ang ating pamilya, ay napaka-blessing na yan, mga kapatid. Hindi kayang bayaran ng salapi yung magkaroon ka ng sariling simbahan. Alam niyo That's po, right. That's milyong-milyong mga Pilipino at mga tatay sa Pilipinas, pero magtanong ka, saan ang simbahan mo? Wala silang direkta na masasabi na may simbahan sila. Maaring sasabihin nila, doon sa ganon, kilala ka ba ng leader ng simbahan nyo? Yan ang magandang tanong doon. Kilala ka ba ng pastor mo? Gaano ka kakilala ng iyong pastor? Gaano ka kakilala ng leader ng iyong simbahan? Yeah. Alam niyo, yung dalawang bagay na yan, malaking blessing na yan. Tapos may salita pa tayo ng Diyos. At meron tayo makapangyarihan na Diyos.
Abay, grabe ang pagpapala natin, mga kapatid. Yeah. Huwag lang tayo mag-focus sa mga material na bagay. That's Mag-focus tayo sa eternal na bagay. Kaya maraming salamat, Pastor, kung hindi rin naman dahil sa inyo ay wala po kaming mga ganitong prinsipyo ng That's salita right. ng Diyos na Tama. pinamumuhay Amen. namin bilang mga tatay. Sir Rudy, Amen. baka may mga comment pa tayo dyan na nakalimatan. Siyempre, ako gusto ko rin magpasalamat kay Pastor. Meron pa rito, si teka. Dylan Blake. Teka lang. Sige. Gusto ko magpasalamat din kay Pastor. Ang Pasalamat. bihira, alam mo naman Oo, na sige. yung ganyang bagay, totoo po yun. Huwag mong palagpasin. Kung ang wisdom ng Diyos ay hindi lang ho talaga available para sa amin ni Brother Noel, kundi sa lahat to ng tatay ay para po sa lahat yan. Mangyari lang, nasa pagsunod ho talaga at sa pagtanggap natin. Kung tatanggapin natin ng maayos ang mga itinuturo sa atin at ipapamuhay po natin ito, makikita po natin na talagang nandoon ang wisdom ng Diyos sa bawat aral na kanyang ibinibigay sa atin. Kaya tunay yun, sabi ni Sir Noel, Pastor, hindi po talaga kami magkakaganito kung walang pastor na nagturo sa amin. At kung wala rin pong binigay kayong aral na dapat namin panghawakan. Salamat po sa bawat challenge na itinuturo ninyo sa amin. Sapagkat patuloy kaming natututo. Amen. At hanggang ngayon, patuloy pa rin po kaming natututo. Yeah. Dahilan sa mga itinuturo po ninyo sa amin. At syempre, lahat ng papuri, syempre, lahat yan sa Panginoon. Amen. O, ito, mayroon ba? Yung sinasabi Yeah. mo. Sige. So, ito Basahin mo. Oo, ito yung kay Dylan Blake. Ito naman, ha. Medyo kakaiba tong kanya. Yon. Oh. Amen, Sir Noel. Ako naman, kabaliktaran. Hindi ako nag-pray sa Panginoong Diyos at nagtiwala ako sa sarili. Imbis na magtagumpay ang sa investment, ayun, tinakbo ng scammer. Alam mo, Yan, gusto ko mag-comment dito, Sir Dylan Blake, no? Biblical reference, ask and it shall be given. Kaya nga napakaganda na talagang kinakailangan natin humingi ng guidance sa ating Panginoon. Yan. At huwag tayong magtitiwala sa ating sarili, no? Kasi limitado po ang ating kakayanan. At ang Diyos, hindi po limitado. Alam niya kung ano ang nararapat para sa atin, no? At alam niyo, mga kapatid, ako rin, pinagkatiwalaan din ako ng negosyo ng ating Panginoon. At yung ibang mga negosyo, hanggang ngayon, tumatakbo naman. Pero alam niyo, yung pinakamagandang sinabi ng ating mahal na pastor na prinsipyo niya, gawin mong business partner ang Diyos. Yung? Kaya napakalaga, Sir Dylan, lagi tayong humingi ng guidance sa ating Panginoon Diyos. At wag po tayong magtitiwala sa ating sarili para hindi po tayo mapahamak. Bago may gusto kang i-advise dyan kay Sir Dylan, ano? Mas effective itong sinabi ni Pastor para dyan. Amen. Yeah. Lahat mayroong gifts mula sa Diyos. Yun. Hindi lang nila ginamit, sa halip nagtiwala sa sariling kaparaanan. Yeah, amen. Yun. Ay maliwanag Totoo yan. Ay kung sa sarili nating kaparaanan, ay hindi talaga uukol. Yeah. Nasa Panginoon ang lahat eh. Oo. Lahat may control. Ang Panginoon ang may control, kapatid. Yeah, Kaya oo. maganda na sinasangguni talaga lahat sa Panginoon. Yeah. Isali natin ang Panginoon sa bawat Anggulo ng ating anggulo buhay. ng buhay natin. Yeah, Amen. oo. Sabi rin ito rin Sir John Hill, Amen, salamat at buhay ang Diyos at totoo ang kanyang salita. Epektibo para sa ating personal na katayuan bilang ama at asawa at gayon din para sa ating pamilya. Totoo po yan. At talagang ang salita lang ng Diyos talaga ang siyang magpapatibay sa atin at makakapag-direct sa ating buhay para nang sa ganon ay talagang ma-enjoy natin yung ating buhay bilang mga ama ng tahanan, especially kasi Father's Edition to eh. Yes. Tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, dapat kung meron mang nag-e-enjoy ng salita ng Diyos sa loob ng tahanan, tayo dapat ang unang-una doon. Dapat tayo ang siyang makakapagpatibay ng ating
relasyon sa ating Panginoon Diyos. At yung gifts na sinasabi ni Pastor, yung talents, lahat po tayo, may yes. mga talents po tayo eh. Amen. At gamitin natin sa Panginoon. At talagang kung pinagkaluban tayo ng isang talents, at dahil sa ginagamit natin sa Panginoon, pagkakaluban pa tayo ng additional gifts, no? Additional talents. Basta right. gamitin lang natin Amen. sa kaayusan. Okay? So sabi rito ni Sir Cesar, basahin na lang natin to partner. sige, oh. Kasi baka mamaya magtampo to mga viewers natin. Eh. Pero alam mo, gaganda ng mga comment Oo, ngayong dami araw nga, na dami ito. nga eh. Sabi ni Sir Cesar De Hos, blessing is always available for those that who obviously obey God and curse But curse that disobey. Totoo Yun, naman. maliwanag, biblical yan. Oo. Blessing is always available Amen. for those people of God who obey this word. Amen. The word of God. Amen. So, Ayan. may nakaligtaan ba tayo? Wala. Brother? Okay na. Saktong-sakto. Si Sir Manny. Si Sir Manny, Ah. nag-comment dito. God's way is a perfect way because God is a perfect God. That's right. Matindi naman. Pakaganda naman talaga. yeah. Kaya hindi tayo talaga malilihis o hindi talaga tayo maliligaw sa ating pagtatayo ng ating pamilya kung talagang magtitiwala tayo sa ating Panginoon Diyos dahil ang Diyos natin ay isang perpektong Diyos. That's Hindi right. siya Amen. nagkakasala at hindi siya nagkakamali. He is a perfect God. Sabi rito ni Ma'am Senio, sabi, thank you very much, Pastor Hill, Sir Rudy, Sir Noel. Another great blessing today. Amen. So, maraming salamat po sa mga kapatiran natin nag-comment. At Pastor Dex, baka mayroon kang naisidagdag sa ating usapin. Okay na po sir, well, always clear lahat ng mga sinabi natin, sinabi niyo. At sa higit sa lahat, yung sinabi nating mga pastor. Sapat na yun para tayo ay magpatuloy. Amen. Once again, magandang tanghali po sa lahat na nakikinig. Alright. So, Brother Noel, sabi nga, hindi man tumatakbo ang oras, pero talagang umaandar. Oo. Talagang, ang ganda kasi ng mga usapin natin eh. Kaya Di mo talaga- namamalayan, hindi alauna, mo imedya na namamalayan, pala. mag-alas 2 na, no? pero alam mo, salamat sa Panginoon na talagang nagkakaroon tayo ng sharing of ideas para lalo tayo Amen. magkaroon ng maayos at magandang pamilya. Amen. Kaya sa mga nag-comment, sa ating comment section, maraming salamat po sa inyo. Yan. Yung comment ninyo ay tulong din po sa aking sarili Yan. at kay Brother Rudy That's right, at sa amen. lahat po ng mga viewers natin ng programang ito. Yeah. So, hindi na po tayo palaot-laot pa at tayo magwawakas na sa programang ito at sa susunod na Biyernes Yes. ay muli magkita-kita po tayo sa programang ito, The Baptist Baptist Lands Father's Edition. Hanggang sa muli, ako po si Brother Noel. Ako si Brother Rudy. To Na God all nag-build the glory. Amen. Maraming salamat, Pastor Hill.